Dear kaibigang Miss Jean, ako si Miguel, 20 years old. Isang estudyanteng may pusong puno ng pangarap at determinasyon. Sa Universidad ng Maynila, ako'y kilala bilang isang masigasig na mag-aaral at mabuting kaibigan. Ang aking buhay ay puno ng pangarap at ambisyon, ngunit hindi ko inaasahan na sa isang araw, matatagpuan ang landas ko at ni Bianca, ang babaeng magbabago ng takbo ng aking buhay. Sa bawat araw, hinahanap-hanap ko ang kahulugan ng buhay at ang aking lugar sa mundo. Nang makilala ko si Bianca, isang bagong mundo ang nagbukas para sa akin. Ang aking pagkakilala sa kanya ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay at pag-ibig. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap namin, patuloy kong pinipilit na maging matatag at maging suporta sa kanya. Ang pagmamahal ko kay Bianca ay nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon na harapin ang anumang hamon na darating sa aming buhay. Sa bawat sandali ng aming pagkakasama, patuloy kong pinapangarap ang isang magandang kinabukasan kasama si Bianca. Ang aking pagmamahal sa kanya ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin sa kanyang kaligayahan at kapanatagan. Ako si Miguel at ito ang kwento ng aking pag-ibig kay Bianca. Isang kwento ng pag-asa, pagtitiwala at walang hanggang pagmamahal. Sa isang maaliwalas na umaga sa Universidad ng Tagumpay, naglakad ako sa hallway na puno ng mga estudyante na nagmamadaling pumasok sa kanilang klase. Hindi ko alam sa araw na iyon, magbabago ang takbo ng aking buhay. Nang biglang may nag-abiso sa akin na mayroong bagong estudyanteng papasok sa aming klase. Hindi ko masyadong pinansin ang balita, ngunit nang unang makita ko si Bianca, parang huminto ang oras ko. Tuwing magkasalubong ang aming mga tingin, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang mayroong isang bagay kay Bianca na naguudyok sa aking puso na ligawan at magka-interes. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari. Ngunit naramdaman ko na tila ba ay may kagusto ako sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, lalo pang lumalim ang aming pagkakakilala. Maraming beses kaming nagkasalubong sa hallway. At sa tuwing nag-uusap kami, parang nawawala ang oras at hindi ko alam kung ano ang nagaganap. Ngunit parang kami ay naglalakad sa isang kwento ng pag-ibig. Ngunit tulad ng karamihan sa mga kwento, Miss Jean, hindi rin kami napigil ng mga dumating na pagsubok. Minsan, nag-aaway kami at nagkakasakitan ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko kayang mawala si Bianca sa buhay ko. Sa bawat araw na kasama ko siya, nadarama ko ang saya at ligaya na hindi ko kayang makuha sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, sa ilalim ng puno ng kahoy, nagpasya kaming aminin ang aming nararamdaman sa isa't isa. Doon na tahimik na lugar, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko at sa pagkakasabi ko, napagtanto ko na siya ang nagbibigay ng kulay at saysay sa aking buhay. At ngayon, habang ako'y nagmamahal na kasama siya, alam ko na ito ang simula ng isang magandang pag-ibig na walang hanggan. Kasama ko si Bianca, nagbibigay liwanag sa bawat araw ng aking buhay. At sa bawat sandaling magkasama kami, alam kong ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaaring isulat. Sa araw na lumilipas, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa ugali ni Bianca, Miss Jean. Minsan, napapansin ko siyang tahimik at malungkot at hindi niya ako gaanong kinakausap tulad ng dati. Hindi ko alam kung ano ang nagiging sanhi ng kanyang pagbabago. Ngunit tila ba mayroong isang pader na bumubuo sa pagitan namin.
Sa pagtatanong ko kung ano ang problema, palagi may mga palusot si Bianca. Hindi niya ako binibigyan ng tuwid na sagot at tila ba nagiging malayo na siya sa akin. Ang nararamdaman ko ay parang may bagyo na papalapit at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hanggang isang araw, sa loob ng aming silid-aralan, biglang lumapit si Bianca sa akin at sinabi na kailangan niyang magpaalam. Sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, parang isang malaking pira-pirasong ginto na lumapag sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit nararamdaman kong may malalim na sikreto siyang tinatago sa akin. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong pinilit na alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Subalit sa kabila ng aking pagtatanong at pagsisikap, palaging nauuwi sa wala ang lahat. Ang bawat pagtanggi niya na magsalita ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Hanggang isang araw, hindi ko kinaya ang pagkakabingi-bingihan sa katotohanan. Sa isang sulok ng aming paaralan, hinarap ko si Bianca at mariin kong tinanong kung ano ang tunay na nangyayari. Sa wakas, lumabas ang lahat ng lihim na matagal na niyang itinatago. Doon ko natuklasan na mayroon siyang isang pamilyang kailangan alagaan sa probinsya at kailangan niyang bumalik doon upang magbigay ng tulong sa kanila. Ang paglayo niya ay hindi lang para sa kanyang sarili kundi para rin sa ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang totoong pag-ibig ay hindi lang tungkol sa sarili nating kaligayahan, kundi sa pag-unawa at pagsuporta sa mga mahal natin. Bagamat masakit para sa akin, pumayag ako sa kanyang desisyon at pinangako na mananatili akong nandito para sa kanya kahit na malayo siya. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit sa bawat pagsubok na hinaharap natin, mayroon tayong pagkakataong patunayan ang ating pagmamahal sa isa't isa. At ang pagtahak natin sa aming makaibang landas, alam kong ang aming pagmamahalan ay mananatiling matatag at totoo, kahit na magkalayo kami. Nang malaman ko ang tunay na dahilan sa likod ng paglayo ni Bianca, naramdaman ko ang halaga ng kanyang pamilya at bigat ng responsibilidad na kanyang dinadala. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang iparamdam sa kanya ang aking suporta at pag-unawa. Sa bawat pag-uusap namin, pinapakita ko ang aking pagmamahal at pag-unawa. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon at handa akong maging sandalan sa anumang desisyon niyang gagawin. Pinangako ko na mananatili akong nandito para sa kanya kahit na magkalayo kami. Hindi ko rin pinapabayaan na mapabayaan ang aking sarili. Sa pagtanggap sa katotohanan, naging malinaw sa akin na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa sariling kaligayahan, kundi sa kaligayahan ng minamahal. Naging handa akong maghintay at magbigay ng suporta kay Bianca sa anumang landas ng kanyang tatahakin. Sa bawat sandali ng aming pagkakahiwalay, nagpadala kami ng mga liham at mensahe sa isa't isa. Pinakita namin ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita at mga kilos na nagpapakita ng pangungulila at pagmamahal sa kabila ng distansya. Sa bawat liham na natatanggap ko mula kay Bianca, nadarama ko ang init ng kanyang pagmamahal at kahalagahan ng aming ugnayan. Habang nagdaan ang mga araw, unti-unti kong natanggap ang katotohanan at natutunan kong maghintay ng may pag-asa at tiwala sa aming pagmamahalan. Hindi naging madali, ngunit sa pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa, nalampasan namin ang aming pagsubok. Sa wakas dumating ang araw na bumalik si Bianca mula sa kanyang probinsya.
Pinaramdam niya sa akin ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng isang malambing na yakap at ngiti. Doon sa aming pagkikita, alam ko na ang aming pag-ibig ay mas matibay pa rin, kahit na dumaan kami sa maraming pagsubok. Sa pagtahak namin sa aming bagong yugto ng pagmamahalan, mas naging matatag kami bilang magkasintahan. Nagpatuloy kami sa pagpapakita ng suporta, pangunawa, pagmamahal sa isa't isa. Alam naming sa huli, ang pagmamahal ang magiging gabay sa amin sa anumang hamon na nahaharapin namin sa hinaharap. Sa mga sumunod na buwan, patuloy kaming nagtulungan at nagtuguyod sa aming pag-ibig. Binuo namin ang mga plano para sa aming kinabukasan at inihanda ang aming sarili para sa hamon na maaaring darating pa. Sa bawat sandali ng aming pagsasama, nadarama ko ang kasiyahan na hatid ng pag-ibig na matagal naming pinaglaban. Lumipas ang ilang taon, Miss Jean, sa ilalim ng kumikinang na bituin at sa tabi ng dagat, nagpasya kaming magpakasal. Doon sa altar, sa harapan ng mga mahal namin sa buhay. Pinangako namin sa isa't isa na magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa ligaya at lungkot hanggang sa wakas ng panahon. At ngayon, habang nakikita ko ang ngiti ni Bianca sa aking tabi, alam ko na ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Kasama ko ang aking minamahal, handa kaming harapin ang anumang pagsubok na darating sa aming daan. At sa bawat araw na magkasama kami, alam ko na ito ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaaring isulat. Kasama ko sa aking mahal sa bawat hakbang, sa bawat araw ng aming buhay, at sa bawat pahina ng aming kwento, habang buhay kaming magsasama. Nagmamahal, Miguel.